Glenda naman, Glenda Singalicio. Mayong Glenda. gabi, Madam President. Taga diri ka? Oo. Sa Barangay Tiring. So, nakapalit ka na diri? Nakabakal. Sang bulong? Hindi dito pa sa Piyak nga baryo. Okay. Sa Lain Barangay. Oo. Nga nung imong barangay? Tiring. Tiring, okay. Oo. So, apan, dira ka... Dito ko nagabakal sa may dira ka Piyak nagabalit. nga baryo. Okay. Oo. So, subong mas lapit na diri. Oo, hindi O, na sa mas maayo. budlay. Oo, ma'am. Okay, very good. Thank you. Ikaw naman, pila ang imong mga bata? 5, ma'am. 5 naman. Oo. So maybe murag ang 5 favorite number diri sa mga pamilya. Okay. So ang ilang mga edad? Ang magulang, ang 15, kag ang manghod, 6 years old. Oo. Og siling nila, siyempre nag-aasmang oo. So ang asthma medicine unsang nganong imong asthma medicine? Ang salbutamol, ma'am. So nagabaligya ang butika sang barangay sa medicine. Dito ko kabakal sa butika sang barangay sa Gibuangan. So, nakabulig. Nagatabo pa kami sa suba, ma'am, para magbakal. Okay. So, kaupod sa half-price medicine, ang asthma medicine. Very good. Og subong si Merly Kider. Good evening, Madam. Taga Barangay Tabukan. Yes. May ara naman kamong barangay butikan. Wala dira? Wala pa. Wala. So, diin ang lapit nga barangay lapit ang tiring. So, diri ka magpalit sa imong mga medicine. Pilang imong bata? 5? 4. 4. Okay, smaller number. Ang imong bana, may bana ka pa. Okay, so siling nila na may ara siya diabetes. Yes, ma'am. Pero 3 months ago lang na kabalon ninyo. 3 months ago na na-maintain. Oo. So, ang unsang iyang medisina? Ang metformin, ma'am. Okay. May ara mang metformin nga half price sab diri sa Yes, butika sa ma'am, barangay. yes. So nakabulig sa imong bana. Dako, ma'am. Okay. Dako ang bulig. Okay, very good. So that is Palakpakan po natin. Yes. Mga benepisyo That's niyan sa Arroyo Administration. Oo. Now, by the way, Madam President, ang Private Hospital Association po Oo. of the Philippines is threatening to increase ng kanilang serbisyo kaya other fees to compensate to make up their lost revenues sa cheaper medicine law. Ano po ba ang kinaukulang measures will you take to protect the public? Okay, so wala pa ako sa biyahe pa ako si Undersecretary kag si Secretary Duque ara sa World Health Organization chairing a meeting subong. Pero si Undersecretary Alex Padilla, kilala ninyo anak ni Senator Ambrosio Padilla. Okay, atong Undersecretary sa Health, isa nga abogado, naghambal sa Private Hospital Association. Opo. So, Alex, you can give us a report. Opo, ma'am. Kahapon lamang natapos ho ang ating pulong. Kasama ho ang Private Hospital Association, ang Philippine Hospital Association, at ang Drugstores Association. At pinagkasunduan ho na wala hong pag-i-increase na mga presyo ng hospital. At pinangako rin naman ho sa kanila na bibigyan naman ho sila ng mga diskwento o mga rebates na nanggagaling ho sa pharmaceutical companies. Okay. So pinagkasunduan na ho. Congratulations to the DOH. Okay. Salamat naman sa mga ospital. Now, Madam President, nagdeklara po kayo ng 3 is, yung economy, environment, at education na kanyang natatanging prioridad. Bagamat ito po ay nakakaapekto sa specific concern na namin dito sa Visayas o Central Mindanao. I-refer po ito sa energy or electricity. These are the persistent talks na ang Department of Energy nangunguna po sa ganitong usapan. Mayroon pong looming power crisis sa 2010. Ano po ba ang gagawin natin ng gobyerno natin ukol dito? Well, the important thing is the numbers, ha? So you be the one to come to your own conclusion. For 2010, capacity is 12,619 megawatts. 12,619 megawatts. Ang peak demand will be 10,231 megawatts. So may excess pa, excess supply.
Subong, syempre, gusto natin nga may ara reserve. There's breakdown, maintenance, and that reserve is supposed to be 2,361. So kung i-adapt nato ang peak demand kag reserve requirement, it will be 12,591. So may ara pa nga 28 megawatts nga sobra. But of course, 28 megawatts is a little bit thin. But maybe whether this kind of situation will be called a crisis, I suppose that's really up to you already to determine. Okay. I see, oh. So kahit man saan sa sulok ng mundo, Madam President, even those hardest hit last global financial crisis, there is rising optimism and anticipation for the impending recovery sa ating bansa. Pero, the adverse impact of the crisis was cautioned by your administration's economic resiliency, a part of which was the CLIP o kaya ng Comprehensive Livelihood Emergency Employment Program. At saka ngayon po, ang krisis na ito ay almost over. Magbigay po kayo ng assessment sa ERP at saka sa CLIP. Paano po niyo matulungan itong krisis at almost kaya o already over na, Madam President? Okay. First of all, bisan bag-o pa sa global economic crisis, nagaset na kita sa bag-o nga economic course para sa atong pungsod. And this was at the fore of our economic reform agenda. Gani, nakaabot kita sa 34 quarters of uninterrupted economic growth. We had the fastest, in 2007, we had the fastest growth in 30 years. O nakakreate kita sang 8 million jobs sa atong 8 ka tuig sa administrasyon. Including in this last 12 months, when there was an economic crisis, we were able to create 980,000 jobs. Whereas America was losing 2 million jobs and so many others, we created 980,000 jobs. And August, di ba, Tito, 0.1% ang atong inflation rate, the lowest in a generation. Kung importante, mas importante siguro, sa mga survey, sa nga pangutana, do you feel poor? Bumaba yung numbers of those who say that they feel poor. So poverty is down. And then our tax revenues are up. Salamat sa liwat sa mga congressmen nato na nagapasar sa atong value-added tax, kadlain-lain pan taxes. So subong, tungod sa value-added tax reform, we have the money now to invest in human and physical infrastructure. Human infrastructure, kaupod nag-gid ang ato mga butika sang barangay. Physical infrastructure, sining kalsada nga under construction subong. So, for the first time in a generation, dako ang atong investment sa human and physical infrastructure. Kag, sa pag-abot sang global economic crisis, may ara kita sang revenue nga makapuhunan sa atong economic resiliency plan kag sa atong CLIP. Og siling ni Secretary Panganiban nga over 300,000 ang atong gi-employ sa CLIP subong. So that contributed very much to our 980,000 or almost 1 million jobs during this past 12 months. So malaking tulong, ma'am. Oo. Okay. So siguro parang magagabi na tayo, ma'am. Okay. In closing siguro, ma'am, yung closing statement natin para sa mga mamamayan dito sa Barangay Tiring, Cabatuan. Gusto ko ibaabot sa liwat ang Barangay Tiring sa Cabatuan sa inyong bag-o nga botika sang barangay. Kag tani makabulig ang mga cheaper medicine dire sa inyong mga pumuluyo. So thank you very much and congratulations and more power to the people of Barangay Tiring diri sa Cabatuan, Iloilo. Maraming salamat po, Madam President, sa pagdating niyo po dito sa Barangay Tiring, Cabatuan, Iloilo. Ito po ang inyong lingkod. Ako po si Jan Sapio ng Action Radio Iloilo sa panayam sa Pangulo. Maraming salamat po. Okay. Okay, thanks. Salamat.